Simula ang eksena, 2 taon na ang nakalipas sa Vladivostok at naiinis si Dmitry dahil naatasan siyang sunduin ang isang grupo. At sa kanyang pagkadismaya, ito ay grupo lang ng mga bata. At habang naghihintay siya sa labas ng kanyang kotse, at habang ipinapahayag niya ang kanyang inis, makikitang dumating si Rachel kasama ang mga bata at ipinaliwanag na ang mga batang ito ay hindi basta-basta, sila ay perpektong produkto ng kanilang dead mansion. Kinausap ni Rachel si Dmitry, tinukoy siya bilang miyembro ng Berkut Mercenaries, at napansin na mas bata siya kaysa inaasahan. Naagad nag-react si Dmitry nang may pagtatanggol, tinatanong kung niloloko ba siya nito tungkol sa kanyang edad. Subalit, inutusan na lang ni Rachel ang mga bata na sumakay agad sa kotse at nagbabala na sa sabog na ito. At habang pinapanood ni Dmitry ang mga batang sumasakay sa kotse, nagsimula siyang magtanong kung ano ang sasabog. At bago pa niya matapos ang kanyang tanong, biglang sumabog na nga ang isang gusali sa likuran nila. Nagulat si Dmitry nang makita niya ito, habang pinipilit naman siya ni Rachel na magmaneho na at agad na umalis sa lugar. Naguguluhan, nagkomento si Dmitry sa pagsabog at tinanong kung si Rachel ba ang may gawa ng mga ito. Nilinaw naman ni Rachel na siya ay isang instruktor lamang at resulta iyon ng pagsisikap ng mga estudyante o ng mga bata. At agad tinanong ni Rachel ang mga bata kung naging makabuluhan ba ang kanilang paglalakbay at lahat sila ay sumagot ng positibo. At pagkatapos, kinausap ni Rachel si David na marami siyang mintis sa pagbaril niya kanina at tinanong kung may problema ba sa kanyang baril. Pinaalalahanan niya ito sa kahalagahan ng tamang pag-aalaga sa baril na isang mahalagang tungkulin para sa isang profesional. Naagad naman sumang-ayon si David sa kanyang payo. Sinabi din ni Rachel kay Emmy na maging mas composed at huwag mabulol sa pagsasalita. Pinayuhan din niya si Tom na maglakad ng mas tahimik kapag palihim na pumapasok dahil naririnig ang kanyang mga yapak. At inutusan naman ni Rachel si Eddie na itapon ang candy na kinuha niya mula sa meeting room upang maiwasang mag-iwan ng anumang bakas. Samantalang natawa naman si Dmitry sa di makapaniwalang reaksyon, nagulat na nagawa ng mga bata ang ganoong mga aksyon. At pinaalala muli ni Rachel kay Dmitry na ang mga bata ay hindi na basta-basta, sila ang mga bihasang miyembro ng Dead Mansion. At biglang lumapit si Rachel kay Dmitry na nagbigay ng nervyos na reaksyon mula kay Dmitry. At agad kinuha ni Rachel ang sigarilyo mula sa bibig ni Dmitry at sinabing patayin ito dahil masama ito para sa mga bata. Binanggit din niya na tila kulang siya sa kaalaman tungkol sa kanilang mundo dahil nakababatang kapatid siya ng pinuno ng Barefoot na si Bare Knuckle. At agad nagalit si Dmitry at nagsimulang magprotesta. At hindi na lang pinansin ni Rachel si Dmitry at inayos ang buhok nito na nagpamangha sa kanya dahil sa kagandahan nito. Agad naman napansin ni Rachel ang reaksyon ni Dmitry at tinanong kung mayroong bang anumang nasa kanyang mukha. Nataranta si Dmitry at agad na itinanggi ito. At upang mabaling ang usapan, itinuro niya ang peklat sa noo ni Rachel at tinanong kung paano ito nangyari, iniisip kung gawa rin ba ito ng mga bata. At agad naman nilinaw ni Rachel na hindi iyon kasalanan ng mga bata. Ipinaliwanag ni Rachel na nakuha niya ang peklat habang train niya si Sean, ang tinaguriang alamat ng Dead Mansion. Inilarawan niya si Sean bilang isang henyo at obra maestra, isang batang nagkamit ng espesyal na titulo sa kanilang grupo. Gayunpaman, nawala nila ito at di na nila makontak at iniisip ni Rachel kung buhay pa ito. Hiningi niya kay Dmitry na ipaalam sa kanila kung sakaling makita niya si Sean. Naguluhan si Dmitry at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Dagdag pa ni Rachel na makikilala si Sean sa pamamagitan ng salitang One na nakatattoo sa kanyang likod. At bumalik sa kasalukuyan, kinausap ni Dmitry si Sean na sinasabing natagpuan na nga pala siya ni Rachel at kinikilala na hindi siya basta-bastang bata. Naguguluhan, tumugon si Sean ng isang simpleng tanong at sa isang biglaang kilos, inayos ni Dmitry ang kanyang nabaling braso sa isang galaw at pinunit ang kanyang damit, nakangiti habang hinahamon si Sean sa isang duelo, lalaki sa lalaki. At biglang nagulat si Sean nang makita ang kutsilyo na halos nasa harap na ng kanyang mukha, kaya't mabilis siyang umiwas. Ngunit, agad siyang hinawakan ni Dmitry sa ulo at inatake siya sa katawan gamit ang tuhod nito. Subalit agad na gumanti si Sean ng isang headbutt na pansamantalang nagpaghiwalay sa kanila. At habang tinitingnan ni Sean ang kanyang tadyang at napamura, iniisip kung nabali na ba ang mga ito. At muling tumakbo si Dmitry papunta kay Sean, sinasabing hindi pa tapos at hinihimok si Sean na ipagpatuloy ang laban. At habang iniiwasan ang mga atake ni Dmitry, naguguluhan si Sean, iniisip na 3 beses na niyang natamaan ang baba ni Dmitry. Subalit agad sinundan ni Dmitry ng direktang atake sa leg, pero nagawang harangan ito ni Sean sa tamang oras. Gayunpaman, itinulak ni Dmitry gamit ang isa pang kamay si Sean pabagsak sa sahig. Naiinis, tinutukso ni Dmitry si Sean, hinihikayat siyang lumaban tulad ng ginawa niya kanina. At agad umatake muli si Dmitry kay Sean habang nasa sahig, subalit, nagsalita si Sean, tinanong kung nakatanggap na ba si Dmitry ng gantimpala noong bata pa siya, at isiniwalat na siya mismo ay hindi pa rin nakatatanggap.
At agad na nagulat rin si Dimitri nang makita niyang naharang ni Sean ang kanyang kutsilyo gamit ang hindi kilalang bagay. Mabilis na sinipa ni Sean si Dimitri at inatake ang leg gamit ang parehong bagay. At kahit na sinubukan ni Dimitri na manatiling nakatayo, ginamit ni Sean ang kanyang kabilang kamay upang itulak ang bagay sa leg ni Dimitri muli na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. At nang pagtalikod ni Sean, nagbabalak na sana magpunta kala Rachel, subalit napansin muli nito ang isang larawan. At agad ding naman biglang tumayo ulit si Dimitri at umatake. Subalit mabilis na umiwas si Sean, ginamit ang binti ni Dimitri para sumampa sa likod nito at sinakal ito. At habang pinupuna ang pagiging matigas ni Dimitri at ang kakayahan nitong gumalaw sa kabila ng kanyang natamong pinsala, binalaan siya ni Sean na kung masyado siyang magiging mapilit, baka magsimulang kamuhian na talaga siya ni Rachel. At patuloy na ngang sinakal ni Sean si Dimitri hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay. Pagkatapos, tinitignan muli ni Sean ang larawan at napagtanto na ito ay isang litrato niya na nagdulot ng kalituhan sa kanya tungkol sa kahulugan nito. Nagbago ang eksena kay Eugene na naglalakad malapit sa swimming pool. At biglang lumitaw ang isa pang kalaban na kasama ni Dimitri sa tabi ni Eugene at biglang tinanong siya kung ano ang hinahanap niya sa tubig. Agad na tumalon si Eugene palayo sa kalaban sa gulat, napaisip ito na hindi niya man lang naramdaman ang presensya nito. Iniisip niya na siguradong hindi ordinaryong tao ang kalaban na ito. Humingi ng paumanhin ang kalaban, sinasabing baka nasindak niya si Eugene. Samantala, nag-iisip si Eugene na kailangan niyang ipaalam ito kay Rachel at sinusubukang iradyo ito tinatanong kung naririnig ba siya ni Rachel. Subalit, umiti ang kalaban at sinabi kay Eugene na naglagay siya ng disruptor, kaya hindi magagamit ni Eugene ang kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan kay Rachel. Sinabi ng kalaban na mas mabuting makipaglaro na lang si Eugene sa kanya na nagpapahiwatig ng isang harapan na laban. At napagtanto ni Eugene na ang taong ito ay isang profesional, kaya't iniisip niyang dapat niyang iwasan ang direktang pakikipaglaban. At bigla na lang siyang umiyak at nagsusumamo, humihingi ng tawad at inaamin na nagkamali siya. Nagulat ang kalaban at tinanong si Eugene kung umiiyak ba talaga siya. Si Eugene, humihikbi, ay nagsabing sumama lang siya dahil inutusan siya at inihayag nito ang takot niya, sinasabing gusto na niyang umuwi. Samantala, iniisip naman ni Eugene na gumagana ang kanyang pagpapanggap dahil nagsisimula ng magpakakampante ang kalaban. Subalit, napansin ni Eugene ang isang baseball bat na paparating sa kanya at agad siyang napalipad dahil sa lakas ng atake nito. At habang nasa lupa, iniisip niya kung paano walang pag-aalinlangan ang kalaban sa pagpalo sa isang batang umiiyak. Subalit, tuwang-tuwa naman ang kalaban at sinabi na wala pa siyang malalang ginagawa para paiyakin si Eugene at sobra itong natutuwa sa sitwasyon. Natuwa ito sa pagpalo at inutusan si Eugene na umiyak ng ganoon tuwing tatamaan niya ito. At ang lalaking ito ay kinilala bilang si Yuri Smirnov, isang baguhan sa barefoot na may palayaw na gopnik na nangangahulugang bully sa Russian. Simula ang eksena habang umiiyak si Eugene sa harap ng dalawang gwardiya sa simula ng kanyang misyon noon. Nagulat ang mga gwardiya nang makita ang isang bata at tinanong kung paano siya nakapasok, sabay tawag sa radyo sa pangunahing gate upang alamin ang nangyari. Gayunpaman, patay na ang mga gwardiya sa main gate. Tinanong siya ng isa sa mga gwardiya kung paano siya nakapasok. Umiiyak pa rin, sinabi ni Eugene na sumama siya sa kanyang tatay pero kinailangang magpunta sa banyo. Medyo kumbinsido, inisip ng gwardiya na nasa loob pa ang ama ni Eugene, tinatanong ng gwardiya si Eugene ng seryoso, hinihingi ang pangalan ng kanyang tatay. Pinipigilan siya ng isang gwardiya, sinasabing tigilan na niya ang pagiging masyadong marahas dahil napapaiyak lang niya ang bata. Gayunpaman, palihim na naghahanda na si Eugene upang umatake. Ipinipilit ng unang gwardiya na kakaiba ito dahil siguradong walang sinumang nagdala ng bata sa lugar. At nang tingnan niya ang kanyang kasamahan, nakita niyang nakaluhod na ito na nakayuko ang ulo na nag-iwan sa kanya ng gulat at takot, at nakita ng gwardiya ang dugong dumadaloy mula sa kanyang kasamahan na nagdulot ng pagkataranta. Sumisigaw at nagtatanong kung ano ang nangyari. Mabilis niyang sinubukang hanapin si Eugene, pinaghihinalaan ang bata, at iniisip kung saan ito nagtatago. At bigla na ngang lumitaw si Eugene sa kanyang likuran at agad itong sinaksak. At pagkatapos, kalmadong nagsalita si Eugene sa kanyang radyo, sinasabing, nagawa ko na, ayon sa utos sa kanyang misyon, bumalik sa kasalukuyan, nagtataka si Eugene kung bakit walang pag-aalinlangan si Gopnik na atakihin ang isang batang umiiyak. Si Gopnik naman, habang iniisip ang sandatang ginamit niya kay Eugene, at makikitang mukhang kontento rito. Na napagtanto ni Eugene na talagang nag-enjoy si Gopnik sa sitwasyon. At habang lumalapit si Gopnik kay Eugene, tinutukso niya ito, tinatanong kung tapos na ba siyang umiyak at sinasabing baka magsimula siyang umiyak muli kung tatamaan siya ng ilang beses pa. At habang papalapit na nga ang kalaban, naramdaman ni Eugene ang panganib at umatake na nga ito, subalit nagawa niyang iwasan ang atake, ngunit nabigla sa lakas ng kalaban, napagtanto na mas malakas ito kaysa dati. Nakangiti si Gopnik at muling naghanda para umatake, ipinahayag na ang mukhang normal na sandata ay espesyal na ginawa para sa kanya.
Muling umiwas si Eugene, ngunit aksidenteng napuwersa ang nabali niyang braso, dahilan upang madulas siya at tuluyang bumagsak. Subalit patuloy na hinabol ni Gopnik si Eugene, tinutukso siya dahil sa patuloy na pag-iwas. At agad itong nagpasya na baguhin ang taktika at mabilis na tinamaan nito ang paa ni Eugene na nagdulot dito ng sigaw sa sakit. Agad namang kinuha ni Eugene ang kanyang kutsilyo at umatake pabalik kay Gopnik, pagkatapos ay tumalon at tumakbo ngunit nahulog ito sa hagdan. Nakangiting sumigaw si Gopnik kay Eugene, sinasabing bibigyan niya ito ng 10 segundo para makalayo habang paika-ika. At nagsimula na nga itong magbilang, at agad nagsimulang tumakbo na rin si Eugene sa takot, iniisip na hindi karaniwang kalaban si Gopnik at kailangan niyang makatakbo ng malayo sa loob ng 10 segundo. Gayunpaman, makalipas lang ang ilang segundo bigla nang lumitaw si Gopnik at inatake siya, pero nagawa ni Eugene na umiwas. Nagulat si Eugene at napagtanto na hindi pa lumilipas ang 10 segundo. Nakangising tinutukso ni Gopnik si Eugene dahil naniwala ba talaga ito sa kanyang sinabi, at sinasabing mas masaya raw paglaruan ang mga inosenteng bata tulad niya. At sa isa pang malakas na atake, napalipad muli si Eugene papunta sa pool, at habang nasa ilalim ng tubig at nasasaktan, iniinda ni Eugene ang kanyang mga sugat at iniisip kung isa nga ba siyang walang silbing bata. At naalala niya ang isang pagkakataon kasama niya si Sean. Sa alaala niyang iyon, ipinahayag ni Sean ang pabirong pakiramdam ni Eugene ng kawalang silbi, naniniwalang hindi siya kailanman magiging bahagi ng isang pamilya at dapat na itapon na lamang. Galit na galit si Eugene sa sinabi ni Sean at sumigaw pabalik, iginiit na hindi niya kailanman sinabi iyon ng ganoong paraan, subalit inutusan ni Rachel si Sean at Eugene na tigilan ang kalokohan at maghanda na. Napumayag naman agad si Sean habang nakangiti. At pagkaraan, nang silang dalawa na lang, tinanong ni Eugene si Sean tungkol sa isang seryosong paksa. Tinanong niya si Sean kung balak ba niyang iligtas ang nanay ni Hyunho, pinaalalahanan siya na tinalikuran na siya nito at hindi na sila pamilya. Sinabi ni Sean kay Eugene na hindi niya maintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin. Sumagot si Eugene at tinawag si Sean na kakaiba dahil gusto niyang iligtas ang nanay ni Hyunho kahit hindi naman sila tunay na magkapamilya at dahil itinuturing siya ni Sean na may hindi kilalang pinagmulan bilang pamilya. Ikinuwestiyon niya ang pananaw ni Sean tungkol sa pamilya. At saglit na nag-isip si Sean at tinanong si Eugene kung ang nanay ba ni Hyunho ay naging parang pamilya na rin para sa kanya. At nag-alinlangan si Eugene, naalala ang mga alaala niya sa ina ni Hyunho at umamin na hindi niya alam. Sinabi ni Eugene kay Sean na ang konsepto ng pamilya ni Hyunho at ng kanyang ina ay lubos na naiba sa alam niya at hindi niya ito maintindihan. At marahang tinapik ni Sean ang ulo ni Eugene at iminungkahi na maaari niya itong tanungin sa susunod na makita nila ito. Nakangiti, idinagdag ni Sean na sinabi ng ina ni Hyunho na dalhin si Eugene sa susunod muli sa kanila. At nagulat si Eugene at tinanong kung talagang sinabi ba ng ina ni Hyunho iyon. At agad naman kinumpirma ito ni Sean na may ngiti, at siniguro sa kanya na isasama niya si Eugene sa susunod upang siya mismo ang makapagtanong dito. At sa kasalukuyan, habang si Eugene ay nasa ilalim ng tubig sa isang pool, nag-isip, at tinatanong ang sarili, ano nga ba ang pamilya? Samantala, habang pinapanood siya ni Gopnik, naguguluhan at iniisip kung baka si Eugene ay isang beer bottle, isang slang sa Korean para sa taong hindi marunong lumangoy. At bigla na ngang lumitaw si Eugene at humihingi ng tulong, na kinumpirma ni Gopnik na hindi na siya marunong lumangoy. Tumawa si Gopnik kay Eugene, kinukutya siya sa pagiging beer bottle. Tuwang-tuwa si Gopnik at tinutukso si Eugene dahil nakakatuwa itong asarin. Samantalang iniabot ni Gopnik ang kanyang baseball bat kay Eugene at sinabing kumapit siya rito. At habang iniisip ni Eugene na kadalasan ay nagbibigay siya ng proteksyon mula sa iba, nakikita niya si Gopnik bilang isang taong walang pakialam. Pagkatapos ay tinutukso siya ni Gopnik, sinasabing mabubuhay siya hanggat makakapit siya sa bat. At nagawa na nga ni Eugene na makahawak sa baseball bat na inabot ni Gopnik para tulungan siya, pero agad itong binawi ni Gopnik. Habang kinukutya si Eugene at sinasabing dumulas ito habang nakangiti. At muling nagsimulang malunod si Eugene at patuloy siyang tinuya ni Gopnik, sinasabing ililigtas sana niya ito kung mas matagal siyang kumapit. Pagkatapos habang papalayo na si Gopnik, sinabi niyang sapat na ang saya niya dahil kay Eugene. Ngunit biglang lumitaw si Eugene at mabilis na hinawakan ang paa ni Gopnik, at hinila ni Eugene ang paa nito gamit ang buong lakas niya, determinado siyang tapusin ang misyon anuman ang sitwasyon, dahilan upang pareho silang mahulog sa pool. Sumigaw si Gopnik sa pagkabigla na pagtantong niloko siya ni Eugene. At sinimulan na nga ni Eugene na sakalin si Gopnik, isiniwalat na nagkukunwari lang siya sa simula pa lang. At buong kumpiyansa niyang sinabi na mahusay siya sa pag-arte dahil siya ay espesyal na sinanay rito, kabilang ang pagsisinungaling tungkol sa hindi marunong lumangoy. Kinutya ni Eugene si Gopnik, sinasabing hindi na ito nakakatuwa, at tinawag siyang madaling malinlang dahil naniwala ito sa kanyang palabas. Umiti si Eugene at inasar si Gopnik, isa kang baguhan. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.